Don Santiago de los Santos, kilala bilang si Kapitan Tiago. Isang kilalang personalidad sa isang distrito sa Binondo, hindi lamang sa kanyang kayamanan, ngunit sa kanyang kabutihan. Isang gabi, nagkaroon ng isang magarbong piging sa kanyang tahanan sa Kalye Anluwag. Sadyang napakagarbo nga naman ng piging na inihanda ni Kapitan Tiago, hindi ba? Naturalmente, iha. Alam naman nating lahat na talagang mayaman si Kapitan Tiago at napaka-engrande kung kumasta. Oo nga naman. Tingnan nyo, napakaraming kilalang personalidad mula sa ating bayan ang dumalo rito ngayon. At sa gabi ring iyon, ay may isang espesyal na bisitang dumating. Magandang gabi, mga giliw kong panahon. Itinagagalak ko ang iyong pagdalo sa munting piging na inihanda ko sa aking tahanan. Isa ring karangalan ang maipakilala ko sa iyo ang anak ng isa kong matalik na kaibigan na sa kasamang palad ay mauna. Si Senyor Crisostomo Ibarra, ang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra. Kararating lang niya mula sa Europa matapos ang ilang taong pag-aaral. Magandang gabi. Ako nagagalak at natutuwa na makita ka. Padre Damaso, nagagalak ako makita ka. Ang dating kura ng San Diego at matalik na kaibigan ng aking ama. Oo. Ako, si Padre Damaso. Ngunit hindi ko kaibigan. Pasensya na po at ako'y nagkamali. Ang anak ng yumaong si Don Rafael Ibarra. Opo, Senyora. Ang iyong ama ay isang taong kagalang-galang. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Maraming salamat din yan. Ako'y nagagalak at pinupuri ko ang kaibigan. Magsasabi lamang ako ng totoo, Senyor Ibarra. Senyor Ibarra, halika po. Pasensya na tinenda at kailangan ko na umalis. Maligayang pagbabalik, Senyor Ibarra, at naway matiwasay ang iyong gabi. Salamat din. O Senyor Ibarra, kay taga ninyong nawala. At ang dami na ninyong mga pangyayaring nakaligtaan sa bayan ng San Diego. Kahit na ako'y pumunta sa maraming lugar sa Europa, isang kagalakan pa rin bumalik sa bayan ng Cristo. Wala pa rin makatalo sa gandahan ng tanawin, lalo na sa mga simulator. O manhin at kailangan ko na umalis. Ako'y babalik pa sa San Diego. Paalam sa inyo at salamat. Hanggang kailan ang ating Habang naglalakad sa kalaliman ng wala na bang gabi, katapusan ng paghihirap ng ay ay kababayan? hindi niya inaasahang makakatagpo niya ang tinyente. Huminahon ka, Senyor Ibarra. Oh, Tiniente, ikaw pala yan. Ginulat mo ako. Paumanin, Senyor Ibarra. Nais ko lang sabihin sa iyo na dapat kang mag-ingat. Mag-ingat? Saan? Kanino? Gaya ng aking yumaong ama, wala akong kinakalaban. Minsan, ang sobrang kumpiyansa ay siya ring nagdadala sa kapamakan. Kahit sa huling sandali ni Don Rafael, hindi niya lubos maisip na meron siyang sikretong kalaban. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw ipaalam ni Kapitan Tiago ang pagkamatay ng aking ama. Anong kasalanan niya? Bakit siya nakulong? Ang iyong ama ay isa sa pinakamayamang tao sa bayan ng San Diego. Isa siya sa pinakamamahal at nirespeto ng maraming tao. Siya ay kinaingatan ng ibang tao. Dahil sa kanyang sariling paniniwala at filosofiya sa buhay, siya ay pinagbibintangang isang irihe at pilibostero. Ay, hindi marunong magbasahib! Kaya, nandito na yung bobo! 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 Sige nga, nandito na yung usahin mo nga yung sulat mo! Hanapin yung bata! Halika dito! Papalayin ko yung mga... Kumusta ka, aking mahal? Tanghali na. Bakit di pa rin siya dumarating? Sana ay nasa mabuhay. Ako'y huwag mong intindihin.
Maupo tayo. Maria, napakaswerte natin at umayag ating mga magulang sa ating relasyon. Talagang biyaya sa Diyos na magkaroon ng isang kasintahan kasing ganda mo. Wala pa rin nagbago. Bumbubola ka pa rin. Hindi ka panipaniwalang wala kang naipaibig na dilag sa ibang bansa. Ang mahal ko ay simbolo ng kabaitan at kagandahan. Hindi ko na kailangan tumingin pa sa iba. Sinungaling. Hindi ako naniniwala na hindi ka man lang nabighani sa ganda ng mga babae sa ibang bansa. Ang pagmamahal ay base sa panlasa ng tao. Sa para sa akin, ikaw lang ang pinakamaganda at pinakamamahal. Patawad Maria at kailangan ko ng umalis. Bukas ang pupunta pa ako sa San Diego para dalawin ang nakita ako. Mag-ingat ka. Mahal, kumusta? Magandang umaga, Padre Damaso. Magandang umaga rin sa'yo, Billy. Tila yata may pupuntahan kayo. Pupunta po kami sa kumbento, Padre. Kukunin ko lahat ng aking gamit. Hindi na po kami babalik. Santiago, maaari ba kitang makausap? Meron akong importanteng sasabihin sa iyo. Tungkol saan, Padre Damaso? Alalahanin mo ang aking payo, Kapitan Tiago. Wala naman ako ibang motibo kundi ang iyong kabutihan at ang aking inaanak. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kagustuhan. Hindi ka ba natatakot na hukayin ng bangkay rito? Hindi natatakot. Kanina pa nga ako dito nanginginig eh. Bakit ba hukayin natin yung bangkay rito? Yun kasi ang utos ng matabang praile. Kaya hindi ako pwede maglabag sa mga utos niya. Pagkatapos, anong gagawin natin sa bangkay? Ang sabi niya, hukayin natin at ililipat sa libingan ng mga inchik. Susundin din natin siya. Sasha, tumahimik ka na nga dyan. Gabi na eh. Sayang pa tayo ng oras eh. Tara. Sa araw ng mga patay, ay binisita ni Crisostomo Ibarra Senyor, ang libingan ng kanyang ama, si Don Rafael Ibarra. ama na si Rafael Ibarra? Rafael Ibarra. Oo, senyor. Di ko po nakakalimutan ang libingan nito. Ihatid ko po kayo doon. Akala ko ba alam mo kung saan nakalibing ang aking ama? Pauman din, senyor. Pero nakapagtataka, nawawala ata tayo. Mabuti pang magtanong na tayo sa kulturero. Mabuti pa, senyor. Senyor, Bakit? pwede magtanong, anong nangyari sa lapida ng libingan na yan? Ito ho ba? Pinalipan na kasi ang bangkay dyan eh. Ano? Ano yung ginawa mo? Inutosan kasi ako ng matabang praile na hukayin at ilipat sa libingan ng mga inchik. At sinunod mo rin ang kanyang utos? Ngunit hindi ko to nagawa dahil nagkaroon ng bagyo at napilitan akong itapon ng bangkay sa lawa. Kamusta ka, Iya? Okay lang po, Padre. Kayo po. Okay lang din, Iya. Ikaw! Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong kinalaman sa iyong ama. Kung hindi ikaw, sino? Sino may pakanan nito? Si Padre! Sinong padre? Padre Damaso! Hindi ko siya masisisi sa nangyari. Brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the
muna tayo, Crispin. O sige, pero bago niyan, kuya, patunugin muna natin ang kampana isang beses. Dahil kung hindi, papagalitan tayo ng sakristan mayor. O, sige. Basilio, magkano sweldo mo ngayong buwan? Bakit? Nais ko sana humingin ng pera eh. Dahil doon sa ninakaw mo sa labi. Di maaari, Crispin. 2 piso lamang ang sweldo ko ngayong buwan. At kung sa kanila, nagkakahalagang 32 piso daw ang ninakaw mo. Ngunit hindi ako nagnakaw. Huwag mo sasabihin kay nanay. Hindi, makakalit yun. Kumaan ka na, Crispin. Kung ano man ang mangyari, pagbahala mo na sa Diyos. Magpakatatag ka. Basilio, dahil hindi mo napatunog ang kampana sa tamang oras ay mumultahan kita ng 2 piso. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nababayaran ang ninakaw mong pera. Hindi ko ninakaw yun. Sinungaling! Huwag mong saktan ang aking kapatid. Huwag! Minsan ang takbo ng buhay mo, pagdurusan ito'y walang hanggan. Saan na kaya aking kapatid? Huwag Ako, nakakatakot pa naman dito. Alam kong gutom na mga anak ko. Kawawang mga anak ko. Kung hindi lang sana walang kwenta ang asawa ko at... Ay, pag-ibuksan yung bito. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Crispin ho, naiwan sa kumbento. Huwag kang mag-alala, anak. Pupuntahan ko siya bukas sa kumbento at kakausapin ko ang kura paroko. Anong ulam mo, Ina? Inay, wala na ba ibang ulam maliban sa tuyo? Oo, anak, meron. Ngunit nang umuwi ang ama mo, inubos na niya. Maaari niyo po ba ito ibigay sa kura paroko bilang aming regalo? Bakit? Nais mo ba humingi ng pabor sa kanya? Nais ko lamang po siyang tanungin ukol sa aking anak na si Crispin. Hindi kasi siya umuwi kagabi. Si Crispin? Hindi ba't nasa bahay niyo si Crispin? Huwag kang magsinungaling. Mabait kang ina at asawa, ngunit ang mga anak mo ay napakapilyo tulad ng kanilang ama. Alam ng Diyos na mabait ang aking mga anak. Hindi nila kayang magnakaw. Nasasabi mo lamang yan sapagkat inaka nila. Totoong naiwan niya si Crispin dito, ngunit umalis ka agad siya pagkatapos niyang magnakaw. Inutusan agad ako ng kura paroko upang magsumbong sa Guardia Civil. Maaari naroon sila ngayon upang dakipin ang iyong mga anak. Pinagtasa mo mga anak ko! Ayaw na tandaan! Inaresto na kayo nila aking anak. Oh, Diyos ko! Huwag mo sana hayaang mangyari yon! Hoy! Ikaw! Halika! Hindi ba tika si Sisa ang ina ng mga nanakaw? Ako nga po si Sisa, pero hindi po ako ina ng mga magnanakaw. Huwag ka na magsinungaling pa, sapagkat pinalala mo lang ang sitwasyon. Narito kami para dakpin ang iyong mga anak. Ang mas nakakatanda ay nakatakas. Saan mo itinago ang mas nakababata? Senyor, ilang araw po nang hinahanap si Crispin. Kung ganon, isauli mo sa amin ang ninakaw ng iyong mga anak at kami ay alis na. Senyor, ako po at aking mga anak ay sanay sa buhay mahirap. Kahit mamatay kami sa gutom, hindi namin kayang magnakaw. Sinungaling ka! Dahil pinili mong patuloy na magsinungaling, ikukulong ka namin hanggat hindi mo na ibabalik sa amin ang ninakaw ng iyong mga anak. Liga! Hinuli ng mga Guardia Civil si Sisa. Ngunit siya ay pinalaya rin dahil sa kulangan ng ebidensya. Nasaan niyo ang mga anak ko? Crispin! Basilio! Isang umaga Tuguan ang aking mga anak! Ako ay inanagmang nanakaw!
Naging usapan sa bayan ng San Diego ang pagdating ng anak ni Kapitan Tiago. Narinig ko na siya ay isang napakagandang dilag. Maaari nga! Sadyang nakakabighani daw ang kanyang ganda. Ibig sabihin, dumating na si Maria Clara. At muling nag-cruise ang landas ni Padre Salvi. Oh, at Padre Crisostomo Salvi, Ibarra. mabuti at nagkita tayo. Gusto ko sana humingi ng patawad sa inyo. Ibarra, naiintindihan ko. Kalimutan mo na lahat ang mga nangyari. Kahit sino man ang nasa iyong posisyon, ay ganun din ang maging reaction. Inuulit ko, hindi kita sinisisi. At kalimutan mo na lahat, Ibarra. Maraming salamat, Padre Salvi. Talagang napakabunaw ng inyong puso. Salamat at ngayon makakahinga na ako ng maluwag. O siya, sige, Padre Salvi. At ako ay kailangan kong umalis. Sige, mag-ingat. Maraming salamat. Ang ibig mong sabihin, Maria, na sa ilong iladao sa pagdiriwang. Oo, Ibarra. Sinisiguro mo masasya na lahat. Masasakayin sa Alam mo, kahit buhay ko pa aking handa kong ibigay. Kahit anong bagay ay aking na. Ikaw lang ang ikaw lang ang wala nang iba ang aking ang iyong piniguari ko. Ang isang Pilipina ay walang kasanayan sa pagsasalita o sa pagmamahal. O manhin, o kahit may paliwati sa pangangalitan ng mga salita ang tunay na nararamdaman ng aking puso. Kaya nais kong malaman ang sinisigaw nitong aking Kung ganon, puso. hayaan mo nga aking mga mata ang magpaliwati ng mga bagay-bagay na masabi-sabi gamit ang mga salita. Ngunit sumang-ayon sila sa aking posisyon, ay papaalam ko na ito sa aking mga kaibigan sa bibigyan akong maradalas sila. Ipapaalam ko rin ito sa akin. Ikaw ay makasama, Masisigat tayo sa ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko Ibarra! Mag-iingat ka. ang ibigin Mabuti na lang, senyor. Napatay natin itong buhaya. Kung hindi, wala tayong kakainin mamaya sa palaisdaan ni Kapitan Tiago. Tama ka, Elias. Mabuti at dahilan ka. Hanggang maaasahan kita. Diyos ko, mabuti hindi ka na paano. Nararapat ko lang yung gawin. Hindi ko maaatim na makita ang ibang taong nasasaktan. Note Huevas, Bakit? Ano kailangan yun? may nakapagsabi sa amin na kasama niyo dito ang isang kriminal na nangangalang Elias, ang bangkero. Nakakusahan siyang umusulto ng isang pari. Wala. Nakatakas na siya. Hinayaan mo dito makailobilong ang taong kriminal, Senyor Ibarra? Wala akong obligasyon na sabihin sa inyo anong dapat at hindi ko dapat gawin. Bukas ay may pagsasalo ako. Kung gusto nyo, sumali kayo. Vamos, Barrias! Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kanina. Ako nga rin, apa. At ang tapang-tapang ni Mamang Bangkero para sa gupain ng buhayin yun. At saka si Ibarra. Teka, nasaan na ba siya? Abay, parang nawala ng pula eh. Sayang, hindi man lamang tayo nakapagpasalamat sa kanya. Hayaan niyo at baka makita natin siya at mapasalamatan natin siya ng maayos. Ang importante, ligtas tayong lahat. Ha? Kitang-kita ko pa naman kung paano ginupo ni Barat ng bangkerong yun ang buhaya. Parang ganito. Magandang araw, Tandang Tasyo. Aba, naparito ka, Senyor Ibarra. Tuloy ka rin eh. Ako'y nagagalak at narito ka. Kamusta po? Matagal na rin po ako hindi nakabisita sa inyong tahanan. Aba, eto, nabubuhay pa rin. Tahimik na nabubuhay. Ano nga ba ang iyong sadya, Senyor Ibarra? Noong nabubuhay pa ang aking ama, ikaw lang ang kanyang hinihinga ng payo tungkol sa mahalagang talakayin. Ngayon ay pumarito ako para sa parehang pakay. Yun ay, sana bigyan mo po ako ng payo tungkol sa paggawa ko ng isang bahay paaralan.
Isang paaralan sa mga ignorante. Isang bagay na akin ring pangarap nung ako'y pinaniniwalaan pa, nung ako'y hindi pa pinagbibintang ang baliw. Pero sa panahon natin ngayon, Senyor Ibarra, kung sino ang may alam, siyang ibibitay. Paumanhin po, pero hindi ko po kayo lubusang maintindihan. Oo, maaaring sa ngayon, pumalpak ka, ngunit ikaw ang siyang magiging simula ng isang magandang adhikain para sa ating bayan. Yan lang ba ang may papayo mo, Tandang Tasyo? Kung gusto mong talagang matuloy ang iyong binabalak, Senyor Ibarra, kailangan mong kausapin ang mga kura at ang mga matataas na opisyal. Magtatagumpay ka pag sila'y sumang-ayon sa iyong mga plano dahil sila ang may hawak ng mga tao. At isa pa, pagkakatatandaan mo na hindi lang salapi at magandang hangarin ang iyong kailangan para maisa katuparan ang iyong mga ninanais. Kailangan mo ng kumpiyansa sa sarili. Kailangan mo rin ng pagpupursige, determinasyon at malakas na pananalig. Tama ka ho, Tandang Tasyo. Bago ako umalis, gusto kong maibatid mo na malaki ang tiwala ko sa inyo. Alam ko, hanggang sa huli ay makakatulong ang iyong mga payo sa aking mga gawain. Sinunod ni Ibarra ang payon ni Tandang Tasyo at sa kabutihang palad ay natuloy ang kanyang proyektong pagpapatayo ng isang Hindi ko pa rin maintindihan kung paano ito isasagawa. Alkalde, halika dito. Konting hila lang, may itataas baba mo ng malaking bato. Isang tao lang pwede magkasya sa hukay na yan. Senyor Ibarra, kung inyo pong mamarapatin, kayo na po ang maglagay nito sa loob ng hukay. Isang malaking karangalan para sa akin, Alkalde, ang kahilingan. Ngunit, mas nararapat yata ang eskribano sa paglalagyan nito. Sa lahat ng naririto, ikaw ang nararapat para tumanggap sa inaugurasyon ng paralan na ito. Senyor Ibarra, kung hindi dahil sa iyong sipag at determinasyon, wala ang proyekto na ito. Huwag mong tatanggapin yan, Senyor Ibarra. Huwag! Senyor Ibarra! Ikinalulungkot ko, ngunit patay na siya. Diyos ko! Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Sino siya? Siya ang taong nagtangkang pumatay sa iyo. Sige, ako na bahalang papalibing sa kanya. Napakalaking palaisipan nito. Kailangang imbestigahan ito kagad. Maria Clara, iha. Bakit tumutulong yung mga luha? Tia Isabel, si Ibarra, hindi na siya parte ng simbahang Katoliko. Tahan na, iha. Sigurado akong mapapatawad si Ibarra ni Padre Damaso at maaaswelto siya sa kanyang kinakahantungan. Pero hindi yan ang iniiyakan ko, Tia Isabel. Ang dahilan ng aking pag-iyak ay ipinagbabawal na sa akin ng Santo Papa ang makipagkita. O kaya ay makipag-usap man lang kay Ibarra. Pero bakit? Ano ang kanyang dahilan? Di ko alam. Wala akong alam. Ang alam ko lang, sigurado ako na sangkot si Padre Damaso sa naging desisyon ng Santo Papa. Anong inaalala mo, Santiago? Maaari mo bang sabihin kung ano ang dahilan ng iyong matagal na pamamalagi sa kumbento? Katulad ng aking kinakatakutan, Isabel, isa itong problemang napakalaking. Inutusan ako ni Padre Damaso na putulin ang anumang relasyon meron ng dalawang magsihirog na sina Maria at Ibarra. Ang kanyang utos ay hindi masusunod, pabahamak niya ang aking buhay at kaluluwa. At sumang-ayon ka rin, aking ama? Tumigil ka na sa iyong pag-iyak, aking mana supling. Kahit na ako ay hindi ko boros sa utusang iyon dahil sa malaki kong pagkakautang kay Ibarra. 50,000 piso. Pero hindi ko kaya magpatuloy na hindi sumang-ayon sa gusto ni Padre Damaso. Pero bakit, ama? Bakit hindi mo kayang
masalungat ang mga desisyon ni Padre Damaso. Dahil ako'y pinabantaan niyang tanggalin sa komunidad ng mga Kristiyano kapag ako'y hindi sumusunod sa kanyang utos. At baka ang aking buhay at kaluluwa ay palaging sa kapahamakan sa loob ng mga oras na aking nalalabi sa mundong ibabaw na ito. Tahan aking anak, marami pa mga lalaki na pwede magsuyo sa iyo. At nangako naman si Padre Damaso na may isa sa kanyang pamilya na galing sa Espanya ay dadating dito at maaari siyang maging asawa. Isa kang hangal, Santiago. Ano tingin ang meron ka sa anak mo? Na ganito na lamang kadali ang palitan ng kanyang tunay na iniibig? Katulad ng pagpapalit-palit ng mga damit sa pang-araw-araw? Kalokohan! Kapitan Tiago, narinig kong may sakit si Maria Clara. Kaya naisipan kong isama rito ang mahal kong asawa, si Dr. De Espadanya. Magandang gabi, Kapitan Tiago. Maraming salamat sa iyong pag-aalala sa aking anak, Doña Victorina. Ang totoo niyan ay papatawag ko sana ang iyong asawa upang matingnan si Maria Clara. Kapitan Tiago, hayaan mo akong ipakilala ko sa iyo ang aming pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadanya, ang isa sa inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at pribadong sekretarya ng lahat ng ministro. Nagagalak akong makilala ka sa iyo, Linares. Kahit ako man, ay ganoon din ang nararamdaman. At pangangalagaan ko ang pagkakaibigan natin ito. Santiago! Santiago! Totoo ba? Totoo ba aking narinig? May sakit daw si Maria Clara. Oo, Padre Damaso. Mahal na mahal ni Padre Damaso ang kanyang inaanak. Maaari mong malaman kung sino sila? Ako po si Alfonso Linares, ang inaanak ninyong bayaw na si Carlitos. Oh, ikaw na pala yan. Oo, Maninhat, hindi kita nakilala kaagad. Kapapanganak mo pala mo kasi nun, nung bumalis ako patungong Espanya. Ano ba may paglilingkod ko sa kumpadre? Sinabi niya lahat dito sa sulat. Nais nang bigyan kita ng trabaho at mapangasawa. Kung trabaho lang naman walang problema yan. Kung mapapangasawa, medyo mahihirapan tayo dyan. Huwag kayong mag-alala, Padre. Hindi ako nagmamadaling sa pagtatahak ng mag-asawa. Aha! Halika, pumunta tayo kay Santiago. Santiago, maaari mo kaming dalhin sa isang pribadong silid upang makapag-usap? Siyempre naman, Padre. Linares, sumunod ka. Totoo bang may sakit ang kaibigan ko si Maria Clara? Oo, Sinang. Pero wala kang dapat ikabahala dahil nasa pangangalaga na siya ng aking asawa. Pinapunta ako dito na Ibarra para ibigay sa iyo ang mga tabletas na ito at para iyong inumin at mapadali ang iyong paggaling. Kailangan mo inumin ang 3 tabletas na iyan sa isang araw. Salamat, Sinang. Wala ba siyang pinadalang mensahe para sa akin? Wala. Pero pinapasasabi niya, pupuntahan niya ang arsobispo para kausapin ito tungkol sa naging hatol sa kanya. Sinang, maaari ka bang sumulat sa aking ngalan? Sabihin mo, hindi niya na ako pwedeng isipin pang muli. Bakit? Iha, gusto ni Padre Damaso na ayusin mo ng mga bagay na dapat mong ayusin sa iyong pangungumbisal mamayang gabi. At hinihiling rin niya kung maaari ay maipapakilala siya sa iyong isang panamuhin. Maria Clara, pinakikilala ko sa iyo si Don Alfonso Linares de Espadanya. Linares, ang aking nag-iisang anak, si Maria Clara. Senyorita, ito ang pinakaunang pagkakataong makakakita ako ng anghel sa lupa. Iha, wala kang dapat ikahiya.
Hindi siya isang estranghero sa akin. Totoo yun, Maria Clara. Ituring mo parang isang kaibigan na sa nakaraan si Don Linares. Tigilan muna natin ang pagdanak ng dugo, Kapitan. Sigurado ako't matutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Maaari niyang ilathala sa Kapitan ang ating mga nanakit. Elias, dalawang isip ako sa inyong mga plano. Sa aking pagkakaalam, isa siyang mayaman. At ang kagaya ng mga mayayaman, wala nang inatupag, kundi ang kanilang mga kayamanan. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong may sa katuparan ang mapayapang plano kong ito. Kung ako ay magtatagumpay, magkakaroon tayo ng hustisya. At pag hindi ka nagtagumpay, papayag akong maging isa sa iyong mga tauhan. Sige, ipakita mo sa akin ang iyong mga tauhan. Sabihin mo sa akin kung ano yung mga nagawa. Kailan tayo ulit magkikita? 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isa sa iyong mga tauhan at kami ay makikita sa tabing dagat ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya lahat ng bagay na nakuha ko kay Senyor Ibarra. Kung tatanggapin niya ang alok ko, magkakaroon tayo ng hustisya. At kung hindi niya ito tatanggapin, ako mismo ang pinakaunang taong sasama at mamamatay sa pag-aalsang tayo mismo ang nagsimula. Sige Elias, ako'y maghihintay. Sa ngalan ng kalayaan, sa ngalan ng kapayapaan, kami magtagumpay ang iyong plano. Marami pa. Marami pang pera ang iyong matatanggap, Lucas. Sumang-ayon ka lamang sa aking mga plano. Oo, Senyor. Masusunod ang iyong kagustuhan. May papangako mo ba na tayong dalawa lamang ang makakaalam ng pag-uusap na ito? Ipinapangako ko na mananatiling nakatikom ang aking mga bibig hanggang sa araw ng aking kamatayan. Salamat, Lucas. Senyor Alferez! Padre! Nais ko palang idulog sa iyo ang tungkol sa iyong makambing na lagi sinisira aking mabakuran. Oo nga! Nanganganib tayong lahat! Senyor! Diyos ko! Ha? Bakit? Paano? Oo. Sa katunayan, may magaganap na pag-aalsa. Bukas ng gabi, alas 8 in punto. Nararapat lamang na magpadala ka ng mga kawal mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, senyor! Pawang katotohanan. Narinig ko ito sa isang babae ng opisyal sa akin. Kani-kanila lamang. Totoo man o hindi, magpapadala pa rin ako ng mga kawal. Kung inyong mamarapating senyor, ay nais ko magpadala kayo ng kawal sa may kumbento upang kami naman ay maprotektahan. Sige, magpapadala ako ng mga tauhan sa kwartel. Magpapadala rin ako ng mga kawal. Dapat mahuli ng buhay ang mga tulisan upang matapatunayan kung sino ang magpakana sa pag-aalsang ito. Muchas gracias, senyor. Asan na yung amo? Nasa silid po. Elias, ano sadya mo? Mga tulisan, may gagawin sila pag-aalsa. Kailangan mo nang lisanin ng tahanang ito, Ibarra. Ngayon din. Bakit, Elias? Ako'y naguguluhan. Ikaw ang kanilang sisisihin sa gagawin nilang pag-aalsa. Ikaw ang inosente. Baka na ito ng iyong mga kalaban. Bakit ako? Anong ginawa ko? Sino mga kalaban ko? Wala na tayong oras para pag-isipan pa yan. Ang kailangan mo gawin ay sunugin mo lahat ng pwede nilang gawing ebidensya laban sa iyo. Tama. Eto, hindi ka, tulungan mo ako. Nasaan ang iyong amo? Nasa loob po. Huliin si Ibarra! Anong kasalanan ko? Basta! Sumama ka na sa amin! Nasaan na yung amo? Kinuri po siya ng mga kawal. Saan may dadalhin? Senyor Alvarez, wala akong kasalanan. Hindi ako may gawa nito. Ang pasimulo nito ay aking mga kaaway. Ako'y nananahimik lamang sa aking tahanan. Ipagpaumanin mo, Senyor. Ngunit hindi ako ang taong nararapat mong pagpaliwanagan.
Ginagawa ko lamang ang tungkulin ko na supiling ang mga taong may kinalaman sa pag-aalis ng nangyari kagabi. Saan niyo po gustong pumunta, senyor? Pupunta tayo sa tahanan ng Don Tiago. Gusto kong kausapin ang inoidog kong si Maria Clara. Madami akong tatanungin sa kanya. At siya rin magpapaalam din ako. Masusunod. Diyos ko, si Ibarra at si Elias. Nangako ako sa aking ina Maria na paliligayahan kita. Naparito ako para sabihin na patawad na kita sa kataksil ng ginawa mo. Nang hindi mo madalas yung konsensya sa tanang iyong buhay. Bakit mo iyan sinasabi, Crisostomo? Kung alam mo lang ang buong katotohanan, ay ni isang segundo hindi mo masasabing dinaksil kita. Anong ibig mong sabihin? Inamin na nila sa akin ang buong katotohanan. Buong katotohanan tungkol sa aking pagkatao. Na minsan, ang aking ina ay nagtaksil rin sa aking kinikilalang ama. At iyon ang dahilan ko bakit may Maria Clara nasa iyong harapan. Hindi ko na rin alam anong gagawin ko. Pinagbantaan nila ako na kung ipagpapatuloy ko ang pagpapakasal sa'yo, ay ibubunyag nila ang buong katotohanan. Isinaalang-alang ko ang nalalabing alaala sa akin na aking mayapang na ina. At para na rin sa kapakanan at dignidad ng aking kinikilalang ama. At alang-alang sa kabanalan ng kanyang pangalan. Paumanhin, Ibarra, patawarin mo ako. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Patawad, Maria. Napakalaki kong hangal upang tawagin kang taksi. Upang pagdudahan ang sinseridad ng pagtingin para sa akin. Kahit saan ka naroroon, ay lagi mong tandaan na aking pagkaingatan ang aking pangako sa iyo na ang puso ko sa iyo lamang at walang iba. Anong ibig mo gawin? Ang hinaharap ay madilim para sa akin. Parang binabalot ng ulap. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Minsan na ako umibig, mahal kong Ibarra. At kung mawawala ka, ikaw, anong gagawin mo? Isa akong tanan. Hindi magtatagal. Matutok na sa inyo. Tumakas lang ako. Pangako hindi kita iiwan. Pangako di ko pababayaan. Pangako hindi ka na mag-iisa. Nanay! Napano ka? Ano nangyari sa'yo? Nay, ano nangyari sa'yo? Basilio, ikaw nga yan. Kaya mo ng kayamanan. Sayong-sayo na yun. Gamitin mo para sa iyong edukasyon. Mag-aral ka. Ito na siguro yun. Gagamitin ko to para sa aking edukasyon. Ako ang naguwagin na itago ko ang damdamin kong sawi. Isang tunsyan sa aking puso'y pumalina.